Meron pang tao na naglalaro ng sirang Red Alert noong 2026. Nakakatawa talaga. Wala kang alam. May sasakyan ka na, ang galing. Ang swerte ko. Hindi mo man lang magawa yung maliit na bagay, inutil. Umalis ka na, wag na kitang makita pa. Tanging Red Alert lang ang nakakapagpakalma sa akin. Buksan. Mabango. Nakikita mo ang hinaharap. Kung nakikita mo, dapat mo itong baguhin ng personal. Maligayang pagdating, host, sa mundo ng Red Alert. Hindi ito possible. Talaga bang pumasok ako sa laro? Hintayin mo akong magsuot ng pantalon. May estilo rin ako, okay. May patron ng mga kaalyado sa 200 metro sa harap 2-0. Sa wakas, makakahinga na ako. Bakit parang pamilyar yan? Huwag kang gagalaw. Sino ka? Huwag kang bumaril, ako. Ako ay isang mamamayan. Kakalakad lang niya sa buong linya ng labanan. Walang sugat. Palagi kong sinusubaybayan siya. Kilala bilang isang alamat na ahente. Tanya, hindi ko inakalang sa unang pagkikita namin sa Diyosa, hindi man lang siya nakasuot ng pantalon. At saka yung manhole cover. Saan ba natin ito nakita? Iniiwasan mo ang 3 ambush points. Sabihin mo sa akin kung paano mo nagawa iyon. Magsalita ka na, sino ka ba talaga? Naalala ko na, may mga kaaway sa ilalim ng takip ng balon. Paano mo alam ito? Wala nang oras para magpaliwanag. Magtitiwala ka sa akin minsan. Ikaw na walang kwentang tao. Lahat, umatras sa likod ng barricade. Tara na lahat. Ulit na naman. Hindi pa ako kasal kapag totoong lumaban. Tumahimik ka, dali sumunod. May humahabol sa likod. Huwag nang pansinin yung nasa likod. Tiyaga lang. Sabihin mo, sino ka talaga? Sinasabi ko, galing ako sa ibang mundo. Naniniwala ka ba? Ibang mundo? Nakakatawa. Sabihin mo nga. Sa mundo ko. Kayo ay mga karakter sa isang laro. Paulit-ulit ko nang nilaro ang larong ito. Pamilyar ako sa bawat hakbang. Kung ganoon, sabihin mo sa akin kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi maganda. Mabagsak na ang Paradox Engine. Ahente Tanya, gusto kong makita ang pinakamataas na commander. Ang komandante ay nasa pangunahing silid. Tanya, nandito ka na. Ano ang nangyari kay Ilse? Siegfried, may nangyaring pandaraya sa Paradox Engine. Alam na nila ang ating plano. Sino? May mga taong nakakaalam ng lahat. Sa pagtulong kay Epsilon. Ikaw ba ay taga Dragon Kingdom? Mag-ingat sa mga taong galing sa parehong mundo mo. Doc, ano ang nakikita mo? Anong ibig sabihin ng mga taong katulad ko? Nakikita mo ba ang hinaharap? Sa mundo ko, may isang grupo ng tao na naglalaro rin ito. Maaaring may mas maaga pang nakarating kaysa sa akin. Kung totoo ang sinasabi mo, na may mga manlalaro na tumutulong sa Epsilon, hindi na natin maipagpapatuloy ang ating digmaan. Hindi naman sigurado, ang alam nila ay ang kwento sa laro. Ngunit ang mundo ngayon, ay nagbago dahil sa kanilang pakikialam. Ang pagbagsak ng Paradox Engine ay patunay. Hinaharap na direksyon. Walang sinuman sa atin ang nakakaalam. At ikaw, tutulungan mo ba kami? Ako. Nakatukoy ng abnormal na signal. Ang Epsilon Mind Beacon ay nasa Munich. Nagsasagawa ng malawakang eksperimento sa kontrol ng isip. Layunin na palakasin ang espiritu ng timbangan. Munich. Nagsusugal sila sa Munich. Muling lumitaw ang aking kakayahan. Nararamdaman ko ang mga pangyayari sa laro. Bukas ng umaga pupunta tayo sa Munich. Tahimik ang lungsod, sobrang tahimik, hindi parang sinakop kundi parang isang ghost town, dahil kontrolado na silang lahat. Babala, may kalaban sa 500 metro sa unahan.
Kompormasyon ng unit, 3 Rhino tanks. 2 na panlaban sa eroplano na truck. 1-0 na mobilisadong sundalo. Huminto, may patibong sa harap. Paano nila nalaman na daraan tayo sa daang ito? Sa kaliwa ay isang abandonadong residensya na lugar, magulo ang labanan sa alley. Inililimitahan natin ang galaw ng mga tangke sa makipot na terrain. Lahat mag-withdraw sa mga tirahan. Tanya, magdala ng ilang tao mula sa bintana sa ikalawang palapag para magliko sa kanilang gilid. Ang mga tangke na nakapila at nakikipagkumpetensya ay mga buhay na target. Talagang matalino ka. Yung estilo ng taktika ng commanding officer. Mukhang kilala ko siya. Ginagamit nila ang mga sibilyan na ito para sa eksperimento upang palakasin ang kapangyarihan ng timbangan. Ang ultimate na sandata ng timbangan. Para sa kanya. Iba ito. Ang iyong isipan. Hindi ko makita. Sa laro, ang timbangan ay isang trahedyang karakter na nilikha, ginamit at iniwan. Hindi ka isang halimaw, ikaw ay lamang. May sakit. Ang pagkakasakit ay hindi isang halimaw. Bumalik si Tiancheng. Natapos na ang misyon. Ano ba talaga yung bagay na iyan? Isang tao na kailangang iligtas. Si Lin Feng, di ba? Sasalubungin ka ng Tianqi Society. Sumali ka sa amin. O kaya, mamatay. Ito si Lin Feng. May, General ng Allied Forces ng Amerika. Dinala niya ako. Kaya dinala ng General Mi. Bigas. Bigas, siya. Mula sa ibang mundo, isang kabataan. Siya ang ating bagong pag-asa. General, alam kong hindi ka naniniwala. Ngunit maari kong sabihin sa iyo kung ano ang susunod na mangyayari. Ang susunod na target ng Tianqi Society ay ang Destiny Technology Laboratory. Nais nilang agawin ang teknolohiya ng super time space teleportation doon. Destiny Technology. Iyan ang huling kuta natin sa Hans Country. Mahigpit ang depensa. Ulat sa pang-emergency na ulat, biglang lumitaw ang pangunahing tropa ng Upsilon. Sa labas ng Destiny Technology Laboratory, hindi matukoy ang dami. Walang oras, General. Kung makuha nila ang teknolohiya ng superluminal, maaari nilang gawin ito anumang oras at kahit saan, para sa pagpatay sa anumang target. Bigas, Tanya. Bigas, dalhin mo ang elite squad. Bigas, sumama kay Lin Feng. CJ, sir, makakamtan natin ang misyon. Ano man ang gastos. Protektahan ang teknolohiya ng kapalaran. Magulo ang sitwasyon pagdating sa destinasyon. Kailangang mag-parachute para bumaba. Maghanap ng taguan pagkatapos bumaba. Tara na. Nag-drop ang poison lizard na eroplano ng corrosive liquid. May mga mind control soldiers pa pala. Nakakainis. Napakasama talaga ng mga ginagawa nila. Mayroon bang paraan para ma-bypass ito? Kailangan ng kuryente ang fissure generator para magpatuloy. Kailangan natin itong pasabugin. Ito ang pinaka-eksperto natin. Ikaw ang mangunguna. Lalapit tayo dito unit, EV1. Lalapit tayo dito. Naka-ambush ang Phantom Tank sa daan ng pag-atras ng Epsilon. Natanggap. Light Prism Tank. Unahin ang pag-target sa mga unit na may kontrol sa isip. Hindi maganda. May tinatago pa sila. Delikado ang sitwasyon. Lahat, umatras na. Sundan ninyo ako sa aking laboratorio. Bubuksan ko ang malaking pintuan para sa inyo. Wala nang oras, pumasok na kayo. Ano iyon? Ito ay isang anti-air platform na na-modify mula sa Storm Child Fighter. Ito ay nakatagong teknolohiya sa laro. Epektibo ang inyong taktika. Ngunit masyado itong delikado. Kung ang aking anti-air platform ay naantala ng 30 segundo, dito na nagiging isang apoy na dagat. Ikaw. Ki-etching station ikaw si Yunru. Kilala mo ako.
Puso ng Dragon Country. Tama, ang estilo ng taktika mo ay kakaiba. Parang kaya mong makita ng maaga ang bawat hakbang ng kalaban. Nakita ko na abnormal ang frequency ng iyong brainwaves. Hindi ito katulad ng sa normal na tao. Ito ay isang code ng programa. Kaya ang mga magulong simbolong ito ay baka iniwan ng tinatawag na Apocalyptic Society. Hindi lang ito mga simbolo. Ito ay isang uri ng, paano ko ba sasabihin? Parang isang uri ng wika. Ngunit sobrang komplikado ang estruktura. May katangian ng sariling ebolusyon. Sinusubukan kong is-decode. Kabanata 3, pag-upload ng global na kamalayan ng tao tandaan, lahat ng operasyon ay kailangang mapatunayan sa pamamagitan ng timbangan. Kabanata 3, tandaan, lahat ng operasyon. Piliin ang may pinakamataas na liwanag. Hahaha, maliit na Fengzi. Sikat ka pala. Palaging nangunguna. Bakit ako lagi ang malas? Hahaha. Yuyu. Mukhang sikat ka rin pala. Ang apokalipsis na ito. Hindi sila karaniwang mga kalaban. Kaya nilang kontrolin ang estruktura ng datos ng mundong ito. Parang ang manlalaro na nagbabago ng code ng laro. Naglalaro ang manlalaro. Dr. Yunru. Alam kong parang baliw ito pakinggan. Pero sa mundo ko, ang lugar kung saan kayo namumuhay ay tinatawag na laro ng Red Alert. Nilalaro ko ito ng walang katapusang beses. Pamilyar sa bawat antas. Bawat unit. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ka. Dahil sa iyong brainwaves. Iba ka sa lahat ng taong nakilala ko. Subject feed ang frequency ng iyong pag-iisip. Subject feed at ang istruktura ng materya ng mundong ito 22001000. Alpha subject feed sub G0 at ang istruktura ng materya ng mundong ito 2000. Ade subject feed Z, stena subject name isip 2000 at ang istruktura ng materya ng mundong ito. Subject feed VE, stream subject name Liuzha, analysis das progress SU 8 0, 1105540 1107534 status das progress alpha wave pattern. Stable 20000000, mayroong hindi pagkakatugma activity, dig. Mayroong hindi pagkakatugma. Hindi ka tao ng mundong ito. Subject feed, ye. Stream subject name Vilziv. Analysising progress subject 0, 1134.0, 1107534 status, das progress alpha wave pattern, stable. 0-2000 maaari kong patunayan ito activity, dig. Kaya ano ang gagawin natin ngayon? Laban sa isang grupo ng mga baliw na kayang baguhin ang laro. Kailangan ng mga baliw na iyon na simulan ang SAI's Word Network. Kailangan nila ng timbangan bilang susi. Kung makokontrol natin ang timbangan, o kahit na mapalaya siya mula sa kontrol ng isip, ang ibig mong sabihin ay iligtas siya mula sa halos. Pinatay mo ang iyong halimaw, naging kaalyado pa. Hindi siya halimaw. Isa lang siyang biktima na ginagamit. Bago tayo pumunta sa lugar na ito. Base ng mga sasakyang militar. Dito ang pangunahing base ng Dragon Country. Doktora Yunru, may emergency na impormasyon. Ang aking laboratorio. Anong nangyari kay Yunru? Ang tunay kong laboratorio ay naatake. Maraming hindi pa natatapos na mga pananaliksik doon. Kabilang na ang prototype ng Mind Interfere. Gaano katagal mula dito papunta sa laboratorio? Kahit pinakamabilis, aabot ng 40 minuto. Pero pumasok na ang kalaban. Maaaring tayo. Alam ko may shortcut na makakatipid ng 20 minuto. Kaya aalis na tayo agad. Ano ba talaga ang pakiramdam ng kakayahan mong ito? Parang yung malambing mong haplos. Hindi ka na pwedeng maging seryoso. Parang may pananaw ka mula sa langit. Nakikita ko ang posisyon ng lahat. Maaaring mahulaan ang posibleng resulta ng bawat hakbang. Parang napakaayos pakinggan. Pero nakaka-pressure din. Alam mo na bawat segundo may taong maaaring mamatay. At ikaw lang ang pipili kung sino ang ililigtas. Sana makaya mong magtiis. Ang taktiko ng apokalipsis ang namumuno. Ginagamit nila ang posisyon at paghila sa laro. Ano ang gagawin natin ngayon? Kakayanin ba natin ito? Kailangan may pumigil sa butas na iyon. Nakita mo ba ang wasak na pader? Iyon lang ang mabilis na daan papasok sa core area. Dadala ako ng tao doon. Huwag pilitin. Bumalik muna tayo sa laboratorio. Susundin ko ang iyong utos. Gamitin ang taktika ng pagsara ng butas. Itipon lahat ng multi-purpose infantry vehicles. Sa likod ng butas na iyon, tatayo ang mga sundalo sa likod ng mga sasakyan para umatake. Gamit ang mga anti-air weapons sa sasakyan. Espesyal na unit na kumukontrol sa kanilang isipan.
8-1. Ayon sa plano ni Lin Feng. 8-1 ayon sa plano ni Lin Feng 8-1. Lahat nagpapasok sa butas 8-1. Lahat sila umatras na. Salamat. Huwag agad magpasalamat ng sobra. Dali, tingnan ninyo kung ano ang nadiskubre namin. Hindi ito possible. Sinusundan ko ang pinagmulan ng signal ng mga mananakop. Sek 0 eki 4715 8 sinusundan ko ang pinagmulan ng signal ng mga mananakop. Sek 0 eki 4740 5 8 8.35 477,300 at 48 sinusundan ko ang pinagmulan ng signal ng mga mananakop. 600,938. Sek 0 eki 4745 sinusundan ko ang pinagmulan ng signal ng mga mananakop 70,005. Nadiskubre ko ang paraan nila ng pag-encrypt ng komunikasyon. Eki 47 nadiskubre ko ang paraan nila ng pag-encrypt ng komunikasyon. Nalaman namin na sila ay hindi karaniwang gumagamit ng teknolohiyang militar. Hindi sila gumagamit ng pangkaraniwang teknolohiyang militar. Sektor 47 100 at 73.1 480 at 80.330 20.330 8 at 80,100 at 100 ngunit ito ay isang uri ng mataas na teknolohiya 10 oras 20 minuto 23703 8 200 at 53.338. Sek 0 ay 47 100 at 73.1 400 at 80.330 100 at 20.330 8 400 at 80,300 at siyam ngunit ito ay isang uri ng mataas na teknolohiya 1333 siyam 810 870 8 siyam 855 siyam 8 siyam 2 300 at 78 300.338. Sektor 47 100 at 73.1 82 4 6 siyam 3 siyam 2 1 2 siyam 30 8 4 6 siyam 30 siyam ngunit ito ay isang uri ng mataas na teknolohiya 100 at 78.70 8 300 at siyam 1,300 at 78. Sek 0 ay 47 10 8 1 siyam ngunit nakuha ko ang isang bahagi ng nilalaman 130 1 6 8 85 siyam 35 siyam. Sek 0 ay 47 ngunit nakuha ko ang isang bahagi ng nilalaman. 17,047 pero nagkuha ako ng isang bahagi ng nilalaman. Sa malalim na bahagi ng bundok. Sa malalim na bahagi ng Alps. Is it sa malalim na bahagi ng Alps? Is it may isang abandonadong base sa Epsilon? Nakatago ang susi na datos. Nakatago ang susi ng mahahalagang datos. Yun na naman ba ang babaeng halimaw? Hindi siya halimaw. Siya ang susi. At biktima rin. Ako. Alam ko na. Malapit na ang koordinato. Pero wala namang kahit ano doon. Isang piraso lang ng yelong kapatagan. Paliparin ang piloto sa paikot-ikot. Hintayin ang paglubog ng araw. Totoo bang may base? Hindi kailanman nadiskubre ng aking satellite. 3.23 1 4 8 4 3 siyam 7 3 3 2 3 1 4 8 4 3 siyam 7 3 3 40 siyam 1,000 siyam na daan at 73. 3.23 1 4 8. Nakakagigil ang lugar na ito. Ano ito? Kapatid ni Libra. Isang nabigong mass-produced na produkto. Ikaw. Sino ka? Ako si Lin Feng, nandito ako para tulungan ka. Hindi. Parurusahan niya ako. Ang lalaking iyon. Lin Feng. Nagkita na naman tayo. Ito ay isang palpak na produkto lang. Ang tunay na timbangan ay nagsanib na sa akin. Kung may lakas ka, lumabas ka. Regalo ko ito sa inyo. Hindi matatag ang kanyang enerhiya sa isip. Maaaring sumabog anumang oras. Tumakbo ka, sasabog na. Tumakbo ka, huwag huminto.
Nandito pa sila, ano na ang tungkol sa batang babae? Ikaw, bakit mo ako sinagip? Dahil karapat-dapat kang iligtas. Ang tunay na timbangan ay nagiging isa na niya. Siya ba iyon? Base militar ng mga sasakyan. Hindi ka natulog kagabi. Ayos lang ako, siya kumusta? Uy, seryoso ka pala. Normal naman ang kanyang mga kakayahan sa katawan. Ngunit ang aktibidad ng utak ay labis na komplikado. Si Palmer, ang kanyang lakas ng isip ay marahil. Power, ang kanyang lakas ng isip ay marahil volume. Power, daan-daang beses ng isang karaniwang telepath. Daan-daang beses ng isang karaniwang telepath. Daan-daang beses ng isang karaniwang telepath volume. Daan-daang beses ng isang karaniwang telepath. Siya at ang mga nakatagpo namin dati. Ang timbangan ba ay isang katawan? Sa setting ng laro, ang timbangan ay si Epsilon, ang pinaka-perpektong kaluluwa na nililinis. Pero para likhain siya, sinakripisyo nila ang napakaraming nabigong mga produkto. Ang batang ito ay dapat isa sa kanila. Ikaw ay nandito pa. Nandito ako. Handa na, simulan ang eksperimento. Pakiusap, iligtas mo ang kapatid ko. Kalma ka lang. Sabihin mo sa amin kung ano ang nangyari, Longchart. Ang pangalan ko ay Zero. Ako ang backup ng Libra. Nang makita kami ng taong iyon, inako ng ate ko ang responsibilidad para protektahan ako. Para mapigilan siya. Sabi niya, basta sumunod lang siya. Hindi niya ako saktan. Pero pinakawalan pa rin niya ako sa incubation chamber. Ang sama niya. Walang pakiramdam tao talaga. Kuya. Hatch. Hayaan muna siyang magpahinga. May nangyayari sa labas. Muling nagkita tayo. Lahat, delikado ang sitwasyon. Hindi na magtatago si Tianqi. Sila ay susugod sa tatlong lugar na ito. Lungsod ng bundok. Malinaw ang intensyon ng Apocalypse. Gusto nilang lipulin ang lahat ng ating mga alyado. Kaya kailangan ba nating hatiin ang mga tropa para magdepensa? Sandali, tingnan ang galaw ng mga pulang tuldok na ito. Siguradong alam ng misteryosong tao na hahatiin natin ang mga tropa para magligtas. Siguradong alam ng misteryosong tao na hahatiin natin ang mga tropa para magligtas. Pinipilit nilang ilipat ang mga elite natin. Pinipilit nilang ilipat ang mga elite natin, Bor. Habang nagkakalat-kalat ang ating mga tropa. At saka mag-a-attack papunta sa bundok na bayan. Ano ang gagawin natin? Gamitin na lang natin ang plano. Dadalhin ni Tanya ang isang maliit na grupo papuntang London. Mas malaki ang gulo, mas maganda. Sinamahan ko si Yunru na lihim na bumalik sa Chongqing. Naghihintay na mahuli ang kalaban. Aalis na ako. Naaamoy ko ang posisyon ng ate ko. Papunta siya sa Moscow. Gusto ng misteryosong tao na sirain niya ang Soviet Union. Kung pupunta ako, marahil maaalala niya ako. Hindi ka nga makatayong maayos. Paano ka pupunta sa Moscow? Nagsisimula nang bumalik ang aking lakas. Hindi kasing galing ng kapatid ko. Pero sapat na para sa sariling proteksyon. Sabi mo, karapat-dapat akong iligtas. Gusto ko ring makapagligtas ng iba kahit isang beses. CJ, pero kailangan mong pumayag sa akin. Kapag nakatagpo ka ng panganib, agad na umatras. Ilayo mo ang sarili sa gilid. Nahawakan mo ang buhok ko. Danger, peligro, control. Mabilis, tumalon ka sa sasakyan. Lin Feng, Doktora Yunru. Huli ako ng huli. Malubha ba ang sugat? Hindi ka ba pupunta sa London? Natakot ako na baka mahulog ka sa lambing ni Doktora Yunru. Gano ba ako ka-superficial? Iyon ay panlilin lang. Ako talaga ay palaging nasa likod. Ang nerd na boyfriend mo. Halos naging pagkain ng mga beastmen siya.
Dito ang pinaka-core na research base ko. Hindi pa dapat nakapasok ang mga espiya ng Apocalypse Society dito. Kung mapalpak tayo, magsisisi ka ba? Sising-sisi ka ba? Nagsisisi akong naniwala sa isang dayuhan tulad ko. Sa lahat ng nakilala ko, ikaw lang ang tunay na nakaintindi sa akin. Tinuturing mo akong isang kapwa mandirigma. Kaya kahit ano pa man ang mangyari, hindi ako nagsisisi. Tapos na ang oras ng emosyon. May bagong balita. Ek. Zero, hindi ka dapat pumunta. Noong bata pa tayo sa incubation pod, palagi mong hawak ang kamay ko at sinasabi, huwag kang matakot. Nabura na ang mga alaala na iyon. Ngayon, gamit lang ako niya. Hindi, nagsisinungaling ka. Kung talagang nabura ka na, hindi mo sasabihing hindi dapat dumating. Nag-aalala ka para sa akin. Pumunta ka at patayin mo siya. Patunayan mong perpekto ka. Ate, kahit ano pa ang gawin mo, hindi kita sisihin. Ano pa ang hinihintay mo? Gumalaw ka na. Hindi siya ang kapatid kong babae. Kawili-wili kaya't hindi na siya dapat manatili. Ang backup ay sa huli ay backup lamang. Dahil hadlang ka sa pagtapos ng misyon. Sama-sama na tayong mawala. Ate, gumising ka. Nakakatawa. 8-8. Hindi mo siya maililigtas ngayon. Pero kami kaya namin. Magpakatatag ka. May paraan ako. Talaga. Kaya. Yung tao talaga kayang direktang kontrolin ang timbangan. Parang pag-input ng utos sa isang programa. Basta't masira ang control system. Maaari nating iligtas si Zero at ang kanyang kapatid na babae. Ang masama ay, nakapag-analisa ako ng mas maraming datos. Mula sa pakikipag-ugnayan na iyon. Ang paraan ng pagsisimula ng SAI's Word Network ay mas komplikado kaysa sa inaasahan natin. 05000 3,000. Kailangan itong sabay-sabay na i-activate ang tatlong coordinate. Kailangan itong sabay-sabay na i-activate ang tatlong coordinate isa 00 siyam 0002 6 8 6 0 0 4 005 80 00280 0000260 00002000000. Kailangan itong sabay-sabay na i-activate ang tatlong coordinate 382.0 per siyam 85520 0600 130 0000200 0000200 6,000. Antarctica Pangunahing Control Station 352.0 8686 Bambat 11 8000 108088 siyam. Antarctica Pangunahing Control Station 3,820 7,866 Varzai. Isang nakatagong node sa ilalim ng malalim na bahagi ng Pacific Ocean. At isang buhay na susi. Iyan ang timbangan. Kaya kailangan nating protektahan ang timbangan. Habang pinasabog ang tatlong lugar, mahanap ko ang ate. Kahit nasaan siya, mararamdaman ko siya. At lumalakas din ang aking kapangyarihan. Marahil sa huli ay makakalaban ko ang ate. Kung mapapalakas ka namin, sapat na para maistorbo ang kontrol ng misteryosong tao sa timbangan. Theoretical na posible. Pareho silang nagmula sa iisang pinagmulan. Kung ang mental na enerhiya ni Zero ay sapat na malakas, maaaring magkaroon ng resonance at maistorbo ang signal ng kontrol ng misteryosong tao. Iwan mo sa akin. CJ, kaya hatiin natin sa dalawang hakbang. Tutulungan ni Yun Rusiling na palakasin ang lakas. Ako at si Tanya ay pupunta sa karagatang Pasipiko. Hanapin ang nakatagong node. Sobrang delikado. Sobrang laki ng karagatang Pasipiko. Paano ninyo hahanapin? Alam ko kung saan. Sabi mo, ang isla na iyon ay isang nakatagong level. May nakakita na ba doon sa laro? Meron. Pero kailangan ng napakahigpit na kondisyon. Karamihan sa mga manlalaro, akala nila iyon ay tsismis. Paano mo masasabi? Dahil ako. Noong una ay ginamit ko ang cheat engine para mapilit na ma-access ang mapa na iyon. Kahit na isang saglit lang. Naalala ko ang halos tamang koordinato. Mga katangian ng topografiya. Ginoo, may malakas na hangin sa harapan. Tumalon.
Lin Feng. Mind Control Soldier. Berserker. Napapaligiran na tayo. Akala ko patay ka na. Walang anuman, mapalad ka. Bro, ang galing mo talaga. Anong pangalan mo? Pwede mo lang akong tawaging kamatayan. Noong naglalaro ako ng Red Alert, gusto ko lagi gamitin ang Soviet Union. Huwag kang kabahan. Hindi ako kasapi ng apokalipsis. Hindi pa ngayon. Huwag magpadalos-dalos. Kung gusto kong saktan kayo, hindi ko na sana nailigtas si Tanya kanina. Gusto ko lang sanang makipag-usap sa iyo. Lin Feng. Tungkol saan? Alam mo ba kung bakit tinawag na Tian Kihui ang Tian Kihui? Hindi dahil sa Tian Kitang, kundi dahil sa pahayag. Pareho tayong naniniwala na kailangan ng mundo ng isang muling pagsisimula. Kaya tinulungan ninyo ang taong iyon na wasakin ang mundo. Isa lamang siyang taong may pagkasuwail. Gusto kong bumalik sa totoong mundo. Naghihintay pa ang asawa ko sa akin. Sabi ng taong iyon kung matatapos ang planong espada ng langit, magagawa niyang buksan ang daan sa pagitan ng dalawang mundo. Pabalikin mo ako sa bahay. Kaya't sumusuporta ka sa masama. Akala mo gusto ko. 3 taon na akong nandito. Nakita kong namatay ang mga kasama ko. Nakita kong winasak ang lungsod. Gusto ko lang sanang umuwi at yakapin ang anak ko. 3 taon pa lang siya. Bakit ka pa pumunta sa akin? Ito ang kumpletong plano niya. Kasama ang lahat ng node ng Tianjin Network. Coordinate Control Protocol. At pati ang brainwashing program structure ng Tianjin. Alam kong may genius na babaeng siyentipiko kayo. Magagamit niya ito. Heto pa ang isa. Alam niyang dumating kayo sa Pasipiko. Nagpadala siya ng tunay na timbangan dito. Mayroon kayong kalahating araw na lang. Salamat. Huwag mo akong pasalamatan. Nag-iwan lang ako ng paraan para sa sarili ko. Kung mabibigo kayo, hindi bababa sa mapapatunayan kung sinubukan kong lumaban. Tama, sa gitna ng isla sa mga labi. Ay may isang sinaunang pangpalakas ng isipan. Gusto ni Kawaji gamitin iyon para tuluyang kontrolin si Tianjin. Kung kaya ninyong pasabugin siya, papunta na siya. Ako ang kukuha ng pangpalakas. Tanya, kayo naman ay mag-distract sa labas. Hanggat maaari, palawigin ang oras. Nabaliw ka ba? Yan ay 1 libra. Bago ka pa man makalapit, magiging pulbos ka na. Maniwala ka sa akin, pinag-aralan ko siya sa laro. Mayroon siyang isang hindi alam na kahinaan. Nagsimula na ang atake nila Tanya. Wow, ang dami nila. Kailangan lang mag-crawl sa lupa. Gamitin ang mga guho bilang takip. May pagkakataon na makapasok. Ngayon na. Nang iyong ina. Saan nakuha ng gwapong ito ang ganitong dami ng tao? Lahat ng ito, sisirain ko para sa iyo. Tapos na. 000. Haha, alam mo ba? Ang pinakagusto ko sa iyo ay palagi kang pumipili ng pinakamapanganib at pinakabayani na plano. Tulad ng pangunahing tauhan sa laro. Alam mo ba? Karaniwang nananalo ang pangunahing tauhan sa laro. Nanalo ka, pero ano ang batayan mo? Dahil sa konting dinamita na hawak mo. O kaya ay batay sa iyong datos ang pakiramdam mo. May ibabahagi akong lihim sa iyo. Kaya kong baguhin ang mga patakaran ng mundong ito. Kung hindi ako nagkakamali,
Ikaw din ay limitado lang sa pag-impluwensya sa mga patakaran nito. Haha, kaya binibigyan kita ng isang pagpipilian. Sumali ka sa akin, tulungan mo akong tapusin ang Tianjin Network. Bilang kapalit, magagawa kitang maging Diyos sa mundong ito. Sa totoong buhay, ikaw ay isang loser. Kaya gusto mong maging Diyos dito para makaramdam ng halaga. Pero nakalimutan mo isang bagay. Dito hindi ito code. Hindi ito isang program na pwedeng mong i-rewrite. Dito may mga buhay na tao. May kanilang mga emosyon at saloobin. May mga bagay na karapat-dapat alagaan. Iniisip mong mga deal sila. Pero hindi sila ganoon. Bawat isa sa kanila ay isang pangunahing tauhan. At ipapakita ko sa'yo. Si Tayeng ay pumatay sa kanya. Patakbuhin na ang bomba. Tanya, nabaliw ka ba na nabuhay ka pa rin kahit nasabog ng ganyan? Pinalitan niya ako ng karamihan sa impact. Ang batang to, talagang itinuturing kanyang buhay. Kumusta, hindi ka nasaktan, di ba? Walang malaking problema. Nasabog ang amplifier ng misteryosong tao. Pansamantalang nawala ang pagpapalakas ng timbangan. May pagkakataon pa tayo. Tumahimik ka, aalis na tayo dito. Katatapos ko lang makita. Pagkatapos ng pagsabog, yung baliw ay siguro nasaktan ng malubha. Baka nga nawala na ang buhay niya. Kung wala ang kanyang hadlang, mabilis nating maililigtas ang iyong kapatid. Kuya Lin, mukhang underestimated mo ang kanyang tuso. Dalawang ribcage ang nabali. May internal bleeding, moderate concussion. Kung ibang tao, matagal nang patay. May bagong balita sa Heaven's Gate. Nagsasagawa siya ng pagtitipon ng tropa. Mukhang ang target ay Chongqing. Ano? Huwag kang magalit. May pinakamalakas na sistema ng depensa ang laboratorio ni Yunru. Hindi ito basta-basta mababasag. At saka, may mga tao na galing sa Northern Alliance. Northern Alliance. Ikaw ang propeta. Narinig ko na ang tungkol sa'yo. Alam ko lang ang ilang impormasyon. Ang impormasyon ay kapangyarihan. Ang mga tao sa North Union ay nagbuwis ng dugo. Bago nila naintindihan ito, ang mga tao sa Apocalyptic Society ay nakalusot sa atin. Nabaling nila ang aming mga komandante. At kontrolado na nila ang aming mga tropa. Kailangan natin ng tulong. Kaya nandito tayo ngayon. Ang Apocalypse ay magiging karaniwang kaaway ng tatlong panig. Kailangan nating magkaisa. Ang tanong ay paano tayo magkaisa? Iba-iba ang ating sistema ng utos, kagamitan at taktika. Ang sapilitang pagsasama-sama ay magiging magulo. Naaalala ko ang isang nakatagong teknolohiya ng tatlong panig. Tanging sa ilalim ng tiyak na mga kondisyon. Maaaring makamit ng mga alyado sa Hilaga at ng Dragon Nation ang tunay na kooperasyon. A-unlock ang pinakahuling unit. Ang kondisyon ay kailangang magbigay ng tulong ang bawat isa sa pinakamapanganib na sandali. Isang beses, upang makabuo ng tunay na tiwala. Ang ibig mong sabihin ay kailangan muna nating makipaglaban sa isang coordinated na laban. Ang Apokalipsis ay nag-ipon ng mga puwersa upang salakayin ang Chongqing. Ito ay isang pagkakataon. Kung akala niya na tayo ay nag-aaway-aaway, magiging kampante siya. Maaari tayong magbigay sa kanya ng isang sorpresa. Ang bilang ay doble ng inaasahan. Tama ang pagkakaalam ng batang si Lin Feng. Talagang lumabas silang lahat. Dumating na ba ang mga tropa ni Kukov? Ito ang A4 na rocket. Dumating na ang mga North Union.
Tingnan mo dyan. Mga kaibigan ko, natuwa ba kayo sa handog na ito? Lubos na natuwa. Ngayon na tayo naman. Lahat ng magnetic storm coil. Pinakamataas na lakas. Tangke ng kilin. Pasulong sa harap. Tingnan natin kung anong hukbo ang ipinadala sa akin ng organisasyon. Maganda. Ulat mula sa ikalimang infantry ng Dragon Country. Napakatibay ng paniniwala nitong hukbo na ito. Kahit ang kontrol sa isipan ay naiiwasan nila. Sa tingin ko, tanging hangal lang ang makikipaglaban sa kanila. Mas nakakashock ang tunay na labanan kaysa sa laro, 10,000 ang beses. Mga kawal, mag-ingat, darating na ang timbangan. Naghihintay siyang mag-ipon ng enerhiya, balak niyang mag-impluwensya sa ating mga tropa. I activate ang jamming device. Hindi sapat ang lakas ng jamming device, sobrang lakas niya. Zero, anong gagawin mo, bumalik ka na. Anak, naaalala mo pa ba? Noong bata pa tayo, malamig sa inkubator. Nagkakayakap tayo para magpainit. Sabi mo kapag lumaki na tayo. Pupunta tayo para makita ang tunay na araw. Makita ang tunay na mga bulaklak. Zero. Mapanganib. Umalis ka na dyan. Libra, anong ginagawa mo? Patayin mo siya. Ek. Tumakbo. Ako. Hindi ko na makontrol. Hindi ko na makontrol. Tumakbo. Ako. Hindi ko na makontrol. Tumakbo. Ako. Hindi ko na makontrol. Sumama ka sa akin, pwede tayong magkasama. Hindi na ako makalakad. Maaari kitang tulungan. Sa huling pagkakataon. Mabilis na bumababa ang kanyang mga palatandaan ng buhay. Naglagay si Apocalypse ng self-destruct program sa kanyang katawan. Kapag lumaban siya, ito ay mag-i-activate. Hindi. Huwag. Ek. Hindi mo pa natutupad ang ipinangako mo sa akin. Tanga kang babae, bakit ka umiiyak? Ek. Sa wakas ay, makakapagpahinga na. Nangako ka sa akin na sabay tayong manonood ng araw. Pasensya na. Pasensya na. Ek. Niloko kita. Hindi. Lumikas, mabilis. Huwag nang isipin ang gamit, ang buhay ang mahalaga. Pasensya na. Hindi ko nagawa. Nangako ako sa'yo na ililigtas kita. Ek. Niloko kita. Tunay nga na ako ay walang kwenta pa rin. Sobrang masama sa laro. Kuya Lin Feng. Huwag mong sabihin ganyan. Hindi ito kasalanan mo. Ngayon, tiyak na. Bumalik na ang taong iyon. Kailangan mong tulungan akong maghiganti para sa kapatid ko. Sang-ayon ako sa iyo. Hindi ako magsisinungaling ngayon.
Totoo ngang hindi pa siya patay. Yung malakas na pagsabog sa mga labi ng mundo. Hindi pa rin siya nawala, kaya mas kailangan nating magkaisa. Pinatunayan ng laban na ito, na kung magtutulungan tayo, hindi magiging hindi matitinag ang apokalipsis. Mga kaibigan ng Dragon Country, handa ang Northern Alliance na makipaglaban kasama ninyo. Hanggang sa huli, ganoon din ang Dragon Country. Ganoon din ang mga kaalyado. Sa mga alaala na iniwan sa akin ng aking kapatid, nandoon ang kumpletong koordinato ng FAVICE World Network, kabilang ang pangunahing istasyon sa Antarctica. May isa pang nakatagong pangunahing node. Akala niya kapag nasira ang katawan ng ate ay mawawala na siya. Ngunit hindi niya alam na ang bahagi ng kamalayan ng ate ay nailipat na sa akin. Maaari na kaming makipaglaban pabalik. 3 puntos na naman. May matatagbang istruktura ang Tatsulo. Ito ang huling node na nahanap ni Zero mula sa alaala ng ate niya. Dito matatagpuan ang prototype ng mental amplifier ni Epsilon. Dito nag-imbak ang apocalypse ng malaking dami ng mental energy. Kung gagamitin niya ito para palakasin ang bagong timbangan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ibinigay ng ate ko ang lahat sa akin. Hindi ko siya bibigyan. May kilos ang misteryosong tao. Ang pangunahing puwersa ay lumilipat patungong Germany. Ang target ay ang Destiny University of Technology. Destiny Technology. Hindi ba ito nasira na? Nasira ang mga gusaling nasa ibabaw. Nananatili pa ang underground na laboratorio. Doon nakatago ang pinakamahalagang hyperdimensional na teknolohiyang datos ng Allied Forces. Kung makuha, maaari agad na tamaan ng eksakto ang target. Ang mas masahol pa, ang teknolohiyang lampas sa oras at espasyo na may kontrol sa isip, ay maaaring magpahintulot sa kanya na tumalon diretsyo sa likod ng anumang depensa, para isagawa ang pagpatay sa pinuno. Kailangan natin siyang pigilan. Yunru, ikaw at si Zero ay manatili dito at ipagpatuloy ang pag-aaral sa kahinaan ng network ng Tianjin. Nakuha ko. Laging handa. Pupunta tayo sa Germany. Ito ang hinihintay ko, ang salitang iyan. Magsimula na tayo. Sumugod mula sa gilid. Naiayos na. Pumunta na sa ilalim ng lupa na research facility. Sandali lang. Ito ay bagong timbangan. Gumawa ang misteryosong tao ng kapalit. Bagong clone ng timbangan. Ikaw ba si Lin Feng? Sabi ng amo, patayin ka. Bigyan mo ako ng candy. Anong klaseng bagay ito? Ano ang pangalan mo? Pangalan. Tawag sa akin ng amo. Laruan. Hindi ka laruan. May sarili ka bang pangalan? Bago ka naging isang timbangan.
Niloko mo ako. Sabi ng amo, isa lang akong kasangkapan. Ang kasangkapan ay hindi kailangan ng pangalan. Tama ang sinabi niya. Hindi ka isang kasangkapan. Katulad mo ako, lahat tayo ay nilikha lamang. Ikaw rin. Dati rin akong nakakulong sa incubation pod. Itinuring na isang palpak, ngunit may nagsabi sa akin. Nakarapat dapat akong iligtas. Ikaw rin. Parurusahan ako ng amo. Ibabato niya ako pabalik sa silid ng pagpapalaki. Napakalabo doon. Napakalamig. Masakit. Laruin. Anong ginagawa mo? Patayin sila. Itong gago. Panghuling kasunduan. Lin Feng. Tingnan mo, may nadiskubre ako. Ang gusto ng misteryosong tao ay hindi lang simpleng kontrol sa isip, kundi gawing isang malaking cloud consciousness ang buong sangkatauhan. Siya mismo ang magiging tagapamahala ng cloud na iyon. Ano ang ibig sabihin ng perfect scale? Ay ganap na pagsuko sa sarili, maging purong daluyan ng espiritu. Ang bagong timbangan ay isang nilikhang eksperimento. Siya ay patuloy na lumalaban, ngunit kung makumpleto ng misteryosong tao ang kanyang brainwashing, siya ay magiging tunay na perpektong timbangan. Kaya kailangan nating mahanap siya bago matapos ang brainwashing. At may isa pang bagay. May isang pugo ng kaluluwa sa ilalim ng pangunahing kontrol na istasyon sa Antarctica. Dadalhin niya siya doon. Sige, pupunta tayo sa Antarctica para hintayin siya. Lin Feng, kailangan ko pang gumawa ng panggambala. Nasa isang lihim na bodega sa Ural Mountains ng Soviet Union ang mga materyales. Kunin mo na lang. Walang problema. Walang problema. Tara na, Zero. Kailan naging ganito kasarap ang kamay ng batang babae? Kuya Lin Feng. Ginoong Lin, ako ay isang seryosong tao. Hindi ba't ito ay pang-aapi sa mga tapat na tao? Mga tao ng Dragon Country, sana totoo ang sinasabi mong impormasyon. Sa Hilagang Hukbo. Hilaga, kung hindi, ako mismo ang magtapon sa iyo mula sa eroplano. Mag-ingat sa pagsasalita. Siya ay isang mahalagang panauhin ng ating mga alyado. Mahalagang panauhin. Sa teritoryo ko. Ako ang may huling salita. Totoo ang impormasyon. Darating ang mga tao ni Chuanzi sa bodega bukas ng madaling araw. Kailangan nating mauna sa kanila. Naku. Sira ang aming navigation device. Hindi namin alam kung nasaan tayo ngayon. Alam ko ang lokasyon. Sundan mo ako. Paano mo nalaman? Alam mo pa ang lokasyon ng kanilang bodega. Mayroon siyang espesyal na kakayahan. Huwag magtanong. Sundan mo lang. Huminto. May ingay. May papalapit na heavy armor unit. Ito ay Apocalypse Tank. Saan galing ang Apocalypse dito sa lugar na ito? May lihim na base militar ng Unyong Soviet sa Ural Mountains. Siguradong nauna ang mga tao ng Apokalipsis. Sa pagkontrol sa mga tropa doon, hindi tayo pwedeng makipagsagupaan ng basta-basta. Limitado ang galaw ng mga apocalyptic tank sa snow. Pwede nating gamitin ang terrain para umiwas. May isang kanyon doon. Hindi makakapasok ang tank. Papasok tayo sa bangin at pagkatapos. Tingnan mo doon. Tingnan mo doon. Ng iyong lolo na mahal. Kapag hindi magkasundo, nag-aaway talaga. Sundan mo ako. Nakatagpo tayo ng problema. Ang bangin ay isang patay na dulo. May isang sistema ng kuweba sa unahan na maaaring magdala sa kabilang bahagi ng bundok. Nakita ko ito sa data. Tiyaga lang. Ayos lang ako.
Tanya, magising ka na. Nasaan tayo? Sa kailaliman ng kuweba. Nawala ako sa grupo. Nandyan pa ang baril. Pero sira ang komunikador. Ikaw. Ganon din ako. Ngayon, sarili na lang ang maasahan. Nahuli sila. Nandyan lang ang mga tao ng apokalipsis. Kailangan nating mag-ingat. Zaide, alam kong darating ka. Alam kong darating ka. Palagi kang ganito kapursigido. Mahal kong maliit. Akala mo sarili mo ay isang sibuyas. Chuanzi, ang plano mo, Zai. Hindi magtatagumpay ang isay. Talagang karapat-dapat na maging pangalawang pwesto sa mundo ng Red Alert professional na kompetisyon. Kung hindi ka nag-disconnect noon. Dire, akala mo ba matatalo mo ako, Zai? Dire, hindi ko akalain na ganito ka pa rin kawalang prinsipyo. Alam mo ba, Zai, matapos ang laban, Zai, Lisay, naging programmer ako sa totoong mundo sa loob ng 15 taon, Zai. Naging programmer ako sa totoong mundo sa loob ng 15 taon. Zai, di araw-araw ay nag-overtime. Pinagsasabihan ng boss, Zai. Iniwan ng girlfriend, Zai. Ang tanging aliw ay ang larong ito. Ang tanging aliw ay ang larong ito, Zai. Ngayon, sa wakas ay may pagkakataon akong maging Diyos ng larong ito, Zai. Anong karapatan mong pigilan ako? Zai, dahil itinuturing mong kasangkapan ang mga buhay na tao. Zai, hindi siya kasangkapan, siya ay tao. Liwaye. Emil, hindi siya kasangkapan, siya ay tao. Siya ay nilikha ko gamit ang code. Ang tanging layunin niya ay sumunod. Zai, ito ay pagsunod. Liwaye. Ipakita mo sa kanila. Liwaye. Ipakita mo sa kanila. Patayin si Lin Feng. Zai, ano ang hinihintay mo? Zai, kumilos ka na. Ako. Ayoko. Isa ka lang kasangkapan. Zai, isa ka lang kasangkapan. Walang iniisip ang kasangkapan kung gusto o ayaw. Dlaila, tumigil ka, Dlais. Akala niyo ba ay kaya niyong saktan ako? Sa mundong ito, Friday ako ang Diyos. Ako ang Diyos. Zaid, Laila, tama ka. Tama ka. Hindi ako kasangkapan. Taksil. Zaid, totoo ang sinabi ni Kawako. Zaid, ang pangit ng pulang kurbata mo. Bakit mo ako iniligtas? Dahil karapat-dapat kang iligtas. Tulad ni Zero, wala akong pangalan. Numero lang ang meron ako. Kahit na ikaw ay na-brainwash. May liwanag pa rin sa puso mo. At may pag-asa. Simula ngayon. Tawagin na lang tayong kahit. Ang pangit na pangalan. Ang pangit na pangalan. Patawarin mo ako. Mula ngayon tatawagin kitang Pag-asa. Ang pangalan ko ay Pag-asa. May isang lumang truck sa bodega. Pwedeng paandarin. Pero puno ng mga tao ng Chuanzi sa labas. Tatakbo tayo palabas gamit ang truck. Ikaw ang magmamaneho. Ako ang huling sasama. Ikaw ang huling bantay. Ikaw lang mag-isa. Ayos lang ako, maniwala ka. Ikaw ang huling bantay. Ikaw lang mag-isa. Ayos lang ako, maniwala ka. Manatili kang matatag. Naiwasan natin ang kontrol sa isipan. Nakuha na ang materyal. Mas mahalaga siya kaysa sa materyal. Naaalala mo ba ako? Ikaw yung ate. Hindi ako yung ate. Pero pareho tayong lumabas mula sa incubation pod. Kaya huwag kang matakot. Magsimula tayo ng magandang buhay ng magkasama. Kalilimutan natin ang mga hindi magandang nakaraan. Naalala ko na. Salamat sa'yo. Palagi ka ng ganito. Pero ito rin ang dahilan kung bakit. Na-appreciate kita. Ibigay mo sa akin ang mga materyales. Pupunta na ako ngayon para gawin ang jammer. Anong tinitingnan? Kung wala ka. Marami na akong beses na namatay. Ayos lang na malaman mo. Maging mabuti ka sa akin sa susunod. Paano ba yun?
Bawiin mo sa pag-inom ng alak sa akin. Ang alak sa mundo ninyo. Naniniwala ka sa sinasabi kong mundo. Nagsimula kang hindi maniwala, pero sa mga nangyaring ito, ang iyong datos na pangunawa, at yung si Chuanzi, kailangan kong maniwala. Naisip ko lang, sa mundo mo, talaga bang isa lang akong datos? Ang mga damdamin ay lahat ba ay dinisenyo lang? Hindi. Hindi. Sa mundo ko, kayo nga ay mga karakter sa laro. Pero sa mundong ito, kayo ay mga buhay na tao. Mayroon kayong sariling pag-iisip. Pumili ng kapalaran. Lahat ng ito, ang mundong ito ay totoo. Ang kilala kong Tanya ay isang matapang at malakas. Mapagkakatiwala ang kasama. Kaya ayos na iyon. Babalikan mo ako sa inuman. Huwag kang magdahilan. Sang-ayon ako dyan, walang problema. Malapit nang matapos ang jammer. Gaano pa katagal? Isang araw pa. Pagkatapos, maaari na nating gawin ang huling laban. Anong nangyari? Sobrang pagod ka na. Walang anuman. Matulog na tayo. Gusto ka niya. Hala, hindi kaya. Talaga bang ganito ka kaakit-akit si kuya? Yung tingin niya sa'yo, pamilyar na pamilyar ako. Yun ay isang mata ng isang babae na nakatingin sa taong gusto niya. Mag-usap kayo niya. Sa ganitong mga sandali, ang mga iniisip sa puso ay nakakaapekto sa lakas ng laban. Hayaan mong siya muna ang mag-isa sa pagproseso ng emosyon niya. Babalik muna siya sa kwarto. Lin Feng. Alam ko na. Ano ang iniisip mo? Talagang naniniwala ka ba na mananalo tayo? Naniniwala ako. Ngunit, natatakot akong baka hindi ka na makabalik sa susunod mong labas. Natatakot akong kahit gaano pa tayo kasipag. Sa huli ay mabibigo pa rin tayo. Pangako ko sa'yo, buhay tayong makakabalik. At sabay nating itatayo muli ang mundong ito. Pinangako mo. Pinapangako ko. Pasensya na, nawala ako sa kontrol. Walang anuman na dapat ikinalulungkot. Maglabas lang ng sama ng loob, ayos na. Lin Feng. Kung matatapos na ang digmaan, nais mong mag-isip tungkol sa hinaharap. Sa hinaharap. Ibig sabihin, balak mo bang manatili sa mundong ito o bumalik? Hindi ko alam. Wala akong iniwan sa mundong iyon. Ngunit dito, nariyan kayo. Kaya kong ganoon. Sinasabi ko lang kung iiwan mo na lang, pwede akong maghintay hanggang matapos ang laban. Magsasalita tayo niyan ng dahan-dahan. Sa teorya, ang jammer na ito ay pansamantalang magpapahina sa energy hub ng SAVICE World Network. Pero kailangan natin itong dalhin sa Antarctica. Naka-install sa pangunahing lokasyon. Gaano kalaki ang bagay na ito? Kailangan ng 2 malaking cargo plane para sa pag-deconstruct at transport. At ang proseso ng pag-install ay nangangailangan ng hindi bababa sa 2 oras. Sa ilalim ng ilaw ng kaaway, hayaan tayong tahimik na mag-install ni Chuanzi. Kaya kailangan natin ng pain upang akitin ang pangunahing puwersa ni Chuanzi. Hayaan siyang walang oras para sa pag-install ng panghihimasok. Hayaan mo akong pumunta. Nararamdaman ko ang mga bakas ng enerhiya na iniwan ng ate. Patuloy na sinusubaybayan ni Chuanzi ang mga bakas na ito. Nais niyang mahanap ang huling bahagi ng kamalayan ng ate na nakatago. Kung gagamitin ko ang panginginig ng kapangyarihan ng ate bilang pain, tiiyak na susunod siya ng personal. Sobrang delikado, makatching ka niya. Hindi, nandito kayo. At saka, tinuruan mo ako. May mga bagay na dapat ipagsapalaran. CJ. Pero kailangan mong pangakuan ako. Kapag nasa panganib, agad kang umatras. Ayaw naming maging pangalawang libra ka. Pangako ko sa'yo. Dalawang oras na lang bago marating ang target na lugar. Naitala ko na ang tinatayang lokasyon ng Tianjin Network Energy Hub. Nasa isang kuweba sa ilalim ng yelo sa kailaliman ng Antarctic Mountain Range. Paano tayo makakapasok sa ilalim ng kuweba? Paano tayo makakapasok sa ilalim ng kuweba? AACS. May isang natural na bitak sa yelo na pwedeng pasukan. Pero kasya lang ang lapad para sa isang tao. Hindi makapasok ang malalaking kagamitan. Kaya ang jammer ay kailangang buwagin at dalhin ng hiwalay, dative. Pagkatapos ay muling buuin sa loob. 2 oras ang pagbuo, yes Pete. 2 oras ang pagbuo. At ginagawa pa ito sa harap mismo ng mga kaaway. Talagang mahirap ang misyon na ito. Nakita ang eroplano ng kaaway. Ito ay ang taxi na Epsilon's Poison Lizard Airship. Dami. Sobrang dami nila. Maghanda na sa laban. Maghanda sa paglanding.
Salamat, naisalba ang pinakamahalagang bahagi. Pero ano na ngayon, nasa yelo na tayo. Sobrang dami ng kalaban, hindi tayo makakaya. Tingnan mo dyan. Sundan mo ako. Ang galing mo talaga. Kahit walang locator, madali mo pa rin mahanap. Ang pangunahing bahagi ng jamming device. Ibinaba na ito ng pangatlong transport aircraft dito. Sa ilalim ng yelong bitak. Mga 500 metro ang layo. At napakababa ng temperatura. Kailangan nating magbihis ng tamang pangproteksyon sa init. Sige, tara na. Walang oras na pwedeng ipagdelay. Ang laki nito. Alam ko nang pupunta ka dito. Akala mo mapipigilan kita. Akala mo mapipigilan kita sa interference module. Hold akala mo mapipigilan kita. Modulo-modu ganito na lang kadali sirain ang pinaghirapan ko. Ganito na lang kadali sirain ang pinaghirapan ko. Kawawa. Hindi ka magtatagumpay sa plano mo. Alam mo ba? Sa totoong mundo, ang pinakagusto kong laruin ay ang Red Alert. Hindi dahil masaya ito. Kundi dahil sa laro na ito, na kaya kong kontrolin ang lahat. Kung anong sundalo ang gagawin. Saan lalaban. Kailan atake. Lahat ay nasa aking kamay. Ngayon, talagang kaya ko nang kontrolin ang lahat. Ano ang karapatan mong pigilan ako? Dahil kahit sa mundong ito, o sa mundong iyon, ang digmaan ay hindi kailanman solusyon sa problema. Ang mga tao dito ay hindi lang laman at dugo. Mayroon din silang sariling damdamin. Damdamin. Ano iyon? Isang virtual na emosyon na nilikha lang ng mga code. Nakaayos na lahat ng programa. Mali ka. Oh, kung talagang programa lang ito. Bakit nagrebelde si Zero? Bakit nagtaksil si Hope sa iyo? Bakit nag-alay ng sarili si Libra para iligtas ang kapatid? Hindi kayang isulat ng programa ang mga ito. Sinasabi mong gusto mong maging Diyos, pero hindi mo man lang alam ang pinaka-basic ng tao. Kaya hindi mo kailanman maiintindihan kung bakit handa kaming magsakripisyo para sa mundong ito. Tama na, dahil gusto mong mamatay. Sasagutin kita. Yunru, pwede bang maglabas ng pabalik na impulse ang interference device para ma-overload ang energy hub? Sa teoryang pwede, pero kailangan ng eksaktong kalkulasyon ng frequency. At dapat ikabit ito mula sa pangunahing bahagi ng hub. Ipapagawa ko sa akin. Anong frequency ng interference device mo? 47.8 Hz. Ang access point ay nasa ikatlong crystal node sa ilalim ng hub. Pigilan siya. Yunru, dali. Yun. Nasaan si Yunru? Sets yun. Nasaan si Yunru? Tayo na. Umalis tayo dito. Tayo na. Nagawa ko ba? Nagawa, nasira ang energy hub. Ayos yan. Medyo pagod ako, gusto kong matulog saglit. Lin Feng, humihina na ang pulso niya. Yunru, tiisin mo pa. Ako si Ivanov mula sa North Alliance Outpost. Dali kayo, dadalhin ko kayo sa ligtas na lugar. Dito, bilisan mo. Sumakay ka na.
Bilisan mo. Pito, lima, anim. Pito, anim, lima. Tama nga, ang pangunahing puwersa ni Chuanzi ay naakit na kailing. Ngunit huwag kang mag-alala. Ligtas nang nakatakasiling. Matulog ka na. Ako na ang magbabantay. Alam mo ba, bago kita makilala, akala ko wala akong kinatatakutan. Walang pakialam sa mga bala, pagsabog o kamatayan. Ngunit ngayon, nagsimula na akong matakot. Natatakot akong ako na lang ang matira sa huli. Hindi mangyayari iyon. Mabubuhay tayo. Sigurado ka. Sigurado ako. Ang backup node ng Tianjin Network ay na-activate. Lin Feng, akala mo nanalo ka na, natuklasan na ang pangunahing node ay nawasak. Lumipat sa backup control mode. Hindi talaga isang Tianjin Network ang control ko, lumipat sa backup control mode. Ang aking Tianjin Network ay nagsimula ng global na programa para sa pagsabay ng mental na beacon. Nagsimula ang global na programa para sa pagsabay ng mental na beacon. Nagsimula na ang Tianjin Network. May 137 beacon na sabay-sabay na na-activate sa buong mundo. Si Chuanzi ang tiyak na nag-activate ng backup system. Nararamdaman ko na maraming kamalayan ang unti-unting hinihiwalay. Sila ay natatakot at nagdurusa. Maaari bang pigilan ito? May isang paraan lamang, sirain ang lahat ng mga beacon. Ngunit may 137 sa buong mundo. Hindi natin kayang gawin ito ng sabay-sabay. Kaya ko. Ang kapangyarihang ibinigay sa akin ng aking kapatid na babae ay kaya ko nang kontrolin. Nararamdaman ko ang lokasyon ng bawat beacon. Maaari ko ring pansamantalang hadlangan sila gamit ang aking psychic energy. Ngunit limitado ang oras, kaya't kaya ko lang magtagal ng 2 araw. 2 araw lang, masisira ang 137 na beacon. Kaya maghihiwalay tayo ng grupo. Ipapakalat ang lahat ng makakaya nating puwersa. Alam na ninyo ang sitwasyon. Sabay-sabay na magpapasimula ang 137 na espiritual na beacon sa buong mundo. Ang kamalayan ng tao ay kasalukuyang ina-upload. Mayroon tayong 2 araw. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Nakalat ang mga beacon dito. Magkakaroon tayo ng hiwalay na operasyon. Ang mga puwersa ng Bear Country ang bahala sa Europa at sa loob ng Bear Country. Ang mga kaalyado ang bahala sa Amerika at Afrika. Ang mga puwersa ng Dragon Country ang bahala sa Asia at sa Karagatang Pasipiko. Gagamitin ni Zero ang mental interference para makakuha ng oras para sa inyo. Nasira ang 137 na target sa loob ng 2 araw. Hindi sapat ang ating mga tropa. Alam ko. Kaya gagamit tayo ng pinakamabilis na mga unit na mobil. Ang Kirov airship ang bahala sa malawakang pambobomba. Ang Nighthawk helicopter ang bahala sa tumpak na pag-atake. Ang Apocalypse tank ang bahala sa pagsugod sa lupa. Lahat ng kayang lumipad, lumipad na. Gamitin niyo lahat ng pwedeng tumakbo. At si Kawa ko. Ibinigay niya sa akin. Nasa ilalim ng ikatlong palapag si Kawa ko. Doon ang backup main control terminal ng Tianjin Network. Pwede bang direktang maistorbo? Pwede. Pero kailangan ng oras. At kapag nagsimula akong manghimasok, malalaman ni Chuanzi ang tungkol sa atin. Kaya bago pa niya malaman, pumunta tayo sa harap niya. Tumingin ka. Sangang kaliwa. 3 sundalo. Darating sa loob ng 20 segundo. Nasaan ang pinakahuling kanto kamakailan lang. Ito yun. Si Raulo.
Talagang baliw siya. Tara na. Mas malapit na ang grupong Wenyi. Alam ko nang dumating na kayo. Palagi kang ganito magpursige. Kawako. Tapos na. Tapos na. Kakapasimula pa lang. Paano ito lalabanin? Alam kong may mga pangalawang plano si Kawako. Pero hindi ko inasahan na ganito karami. Bibigyan kita ng pampagana muna. Lin Feng, kailangan mong maging maingat. Lin Feng, bumaba ka ng maayos sa gitna ng laboratory ko. Akala mo ba na ang galing mo lang? Lahat ng ito ay ibinigay ko sa'yo. Ang kontrabida ay namamatay sa sobrang salita. Itinuro mo sa akin. Mamatay ka na. Tara. Ikalawang Legion ng Transdimensional. Ipinapaabot ng ikalimang koponan ang ulat. Huwag mong isipin na mahina ang mga sundalo ng Transdimensional sa laro. Pero ang ganda talaga ng itsura nila. General Dugan, malaki ang utang na loob ko sa iyo ngayon. Hindi ako makapanghiyaw ng papuri. Si Dr. Yunru ang nag-utos sa atin. Si Chuanzi ay likas ng tuso. Hindi ko na alam kung ilang clone na niya ito. Pero may pakiramdam ako. Malapit na siyang mapagod. Tara na. Lin Feng, magpakatatag ka. Hindi natin pwedeng hayaan na ang mga kaalyadong kaibigan lang ang magningning. Tara na, dakpin natin silang lahat. Huwag natin silang palagpasin. Panahon na para tayo ang kumilos. Hindi tayo pwedeng mahuli sa kanila. Pasulong. Ikalawang A. Hindi ito posible, ikalawang palapag. Paano sila nagkaroon ng ganito karaming sundalo? Akala mo ikaw lang ang may reserba, Chuanzi. Dumating na ang lahat ng puwersa ng paglaban sa buong mundo. Hindi susuko ang malayang kalooban ng tao sa masamang puwersa. Ito ang tunay na digmaang pandaigdig. Kuya Lin Feng, nahanap na si Chuanzi. Bigas. Opisyal, matagumpay na kaming nakalapag.
Handa na kaming umusad papasok. May kalabang sasakyan sa himpapawid. Nakakainis. Limitado ang abot. Hindi namin sila matamaan. Kami ang bahala sa himpapawid. Mag-alala po kayo, sir. Nabomba na ang target tail. Nabomba na ang target Mivi. Magandang trabaho, patuloy lang ang mga unit sa lupa. Nabawi na ang depensa sa baybayin ng Opsilon. Magaling, mahusay ang ginawa mo. Ha. Lin Feng. Ngayon, tiyak na mapapasakop kita. Mag-umpisa na. Sa wakas nakuha ko ang araw na ito. Alam Dangi. Mayroon akong kopya ng sentro. Halos walang katapusang enerhiya. Dobleng lakas ng hukbo. At walang pagod na mga tropa. Ano ang ipaglalaban mo laban sa akin? Sa wakas nagpakita ka na. Kung ganoon, harapin natin ito ng patas. Gamitin natin ang paraan ng Red Alert. Tanggalin ang cloaking ng Phantom Tank. Dumating sa lugar sa pinakamabilis na bilis. Ay manyobra ang Kirin Tank sa likod nila ng mabilis. Guluhin ang kanilang formation. Bomba ng apoy na walang laman na Kirov. Sumasakop sa kagubatan mula sa koordinato D7 hanggang T9. Nakatanggap na ng utos. Huwag masyadong ma-excite. Kakapanimula pa lang ng laro. Ang ating apokaliptikong tank. Nakasira na sa unang linya ng depensa ng Opsilon. Ngayon ay maghahanda na tayong pumasok sa gubat sa gitna ng isla. Lin Feng 0 Ebek 148, Jack 0 Kansef Sepembim 9,001. Kung sakaling mangyari sa akin ang hindi maganda, ikaw ang mamumuno. Naintindihan? Sa ngayon ay maayos ang lahat Ogbek 148, Jack 0 Kansef Sepembim 00 isa kaena, Gidis. Putang ina, may nakatagong kalaban. Kalmado lang, paputukan ko na ang sasakyang panghimpapawid. Nakarating na tayo sa lugar, magsimula na ang pagpapalabas. Sobrang dami nila, walang silbi ang airstrike o katmik kaera, githse. Sobrang dami nila, walang silbi ang airstrike kaya, githse. Sobrang dami nila. Walang silbi ang airstrike, hindi na tayo pwedeng umupo at maghintay. 149. A00. Hindi na tayo pwedeng umupo at maghintay isnenebsi. Sa tagumpay na ito, isama mo ang pangalan ko. 404 sa tagumpay na ito, isama mo ang pangalan ko, Hanukor at 3. Ay, Ivanov. Maaari kong gamitin ang nanoshield para protektahan ang ilang apokalipsis na mga sasakyan. Ngunit kailangan ng isang tao na dalhin ang shield. Generator malapit sa tangke. Hayaan mo akong pumunta. Maling direksyon. Panatilihin ang pormasyon. Si Chuanzi ay kaya palang kontrolin ang isip. Hindi natin siya dapat hayaang umatake muli. Ano ang plano ngayon? Handa na ang mga estratehikong yaman. Na-unlock na ang ultimong pahintulot. Sa wakas, hindi tayo nabigo. Mga general, pakinggan ninyo. Hayaan ang mga tao na kumalat hanggat maaari. Tanya, ikaw ang mangunguna sa pagwasak ng kanyang replication center. Bawasan ang kanyang mga sundalo. Yunru at Zero, gumamit ng electromagnetic interference upang atakihin ang kanyang electric field. Pabagalin ang kanyang ritmo sa pagsasagawa ng mental control.
At ikaw, manatili ka sa command room. Siyempre, kailangan mong nandyan sa pinakaligtas na lugar. Mas maganda kung ganito. Umalis na kayo agad, maikli ang oras. Tandaan mo, huwag kang tatakbo ng basta-basta. Tayo rin ay maghahanda na. Sa kabilang panig, nakapagsumite na sila ng huling kasunduan, ang aming estratehikong armas ay handa na. Ang planta ni Kawako ay nabawasan na ng 40% ang lakas. Ganito na lang ang magagawa natin. Kayo ay mga anak ng Dragon Country. Palagi kaming nakikipaglaban sa pinakamahirap na labanan. Ang misyon na ito ang pinakadelikado. At tanging kami lang ang makakagawa nito. Opo. Ang sentro ng pagkopya ay tuluyang nawasak. Magaling ang ginawa mo. Bumalik ka na. CJ. Babala, natuklasan ang kontrole ng isipan. Tanya, anong nangyayari dyan? Magsalita ka na. Handa na ang kontrol ng isipan. Tandaan mong mag-inom ako. Ayaw ko. Bumagyo ng kidlat. Mabilis na maglagay ng bomba. Umalis. Tanya. Nahanap mo na ba? Hindi pa, hinahanap pa. Huwag mag-alala, siguradong magiging maayos siya. Mahirap talunin ang matigas na kalaban na ito. Hayaan mo na ako. Babala, deteksyon ng missile launchpad. Handa na ang misile. Babala, pagpapalipad ng misile. Umalis, umatras. Pumasok na sila. Huwag gumalaw, itaas ang kamay. Tapos na ba ang laban, ang nagwagi ang siyang nanalo. Kawako, huwag mong isipin na makakatakas ka ulit ngayon. Huwag. Hindi lahat ay kasing malamig ng puso mo. Lakad na, dalhin siya. Opisyal, ayos ka lang ba? Kailangan ng tulong ang mga sundalo rito. Opisyal, magising ka. Kausapin agad ang headquarters. Dumating na ba ang medikal na sundalo? Ito ang tunay na mundo. Doktor, siya nagising na. Talagang isang himala. Matagal kang nakoma ng 3 buwan. Akala namin hindi ka na magigising. Paano ako napunta dito?
Nahulog ka sa harap ng ospital. Isang larawan lang ang meron ako. Para. Kapatid na Lin Feng. 0. Kapatid na Lin Feng. Matagal na kitang hinahanap. Sa wakas, natagpuan din kita. Huwag ka nang umiyak, okay? Dito ba ang mundo mo? Ito ang dati kong mundo. Napakaiba. Pero nandyan ka. Pareho lang kahit saan. Nandito na tayo. Wow. Ay. Aba. Mga setting lumabas. Mga setting lumabas dito ka pupunta. Lumabas. Simulan ang laro mga setting lumabas. Simulan ang laro, load ang laro mga setting lumabas. May tumatawag sa akin. Lin Feng, nakuha mo na ang pahintulot na makipag-ugnayan sa dalawang mundo. Ang dalawang mundong ito ay hindi hiwalay. Maari silang makaapekto sa isa't isa. Bilang tagapangalaga, kailangan mong panatilihin ang iyong responsibilidad. Hehehe, nandito na ang susunod na henerasyon, maaari na akong magretiro. Pwede bang hintayin niyo akong umalis bago niyo pag-usapan yan? Ah, nasabi ko nang hindi dapat, sige lang. Akala ko nagpakasal kayong dalawa at hindi na babalik. Ate Yunru, wag mo na akong kutyain. Lin Feng, kaya mo ba ako? Anong ginagawa niyo? Hey, kayong dalawa, mag-ingat kayo sa mga tao sa paligid. At paano mo naman hindi kayan hawakan ang ice cream? Tanya, ikaw. Hindi ba ako nananaginip? Nartooth Martooth, masakit ba? Kung masakit, hindi ka nananaginip. Masakit ba? Kung masakit, hindi ka nananaginip. Artooth, masakit ba? Kung masakit, hindi ka nananaginip. Taas ang baso para sa ating malaking pagtitipon. Ay. Smart Hoy, may utang ka pa sa akin isang inumin. Sir Mart, bukas dadalhin kita sa pinakamagandang bar. Bukas, yayain kita sa pinakamagandang bar. Bukas, yayain kita sa pinakamagandang bar. Ayos na yan. Ako naman, gusto ko ring sumama. Ako naman, gusto ko ring sumama. Ako naman, gusto ko ring sumama. Sige, sige, lahat tayo ay pupunta. Sige, sige, lahat tayo ay pupunta. Tara na, tingnan ang mga paputok. Wow, ang ganda. Kuya Lin Feng, ito na ba ang mga paputok? Mamaya magpapaputok din tayo. Ha 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 ha.